nag-alaga ulit ng kanyang apo. Ay hindi lang isa, dalawa pa, may doctorate na siya. Kasi akala tapos na yung kanyang pagkananay, pagkamagulang dahil sa lumaki na yung mga anak niya at may kanya-kanya ng buhay. Kaso, sa yung iiwanan, no? Sa kanya, isang iiwanan, isang babalikan. Nung iniwan isang anak, pagbalik, may dagdag ng isa pa. Kasi siya yung naiwan doon sa bahay. Sabi niya, huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako, susuportahan kita. Kung saan ka masaya, susuportahan ka. Kung ikaw ay may luslos, suportahan ka. So nandiyan na parati yung mga magulang sa kabila ng kanilang katandaan, hindi pala sila gumraduate ng pagkamagulang. Masteral, Hindi nag-doctorate. sila gumraduate. Bakit? Yung mga anak nila iba sa inyo na nandito ngayon, saan naiiwan yung mga anak ninyo? Nandoon sa kanilang mga lolo at lola, kina Zacarias at kay Elizabeth. Nandoon na iwan. Sapagkat dito naman ay nagtatrabaho kayo para sigurado na may yung pagpapalaki ng mga anak ninyo, iniiwanan ninyo sa kanila. Kaya yung mga magulang, akala nila graduate na sila, ngunit nagsimula uli sila sa pagpapalaki ng mga kabataan. Laki na yung mga anak nila, nandun naman sila sa apo. Kayo yung iba, Father, may masteral pala ako. Kayo, may klase po ako, may doctorate na siya. Kasi yung apo sa tuhod, siya na rin yung nag-aalaga. Kasama na yun, kasama na siguro yun sa sakripisyo ng mga matatanda, ng mga magulang. Kapag ka, mabuti na lang kung naalala natin sila. Manaalala natin yung kanilang mga inalagaan, yung mga anak ninyo, pero kung minsan, limot sila. Yung mga magulang katulad ni Zacarias at ni Elizabeth. Pero yung tinitingnan natin dito ay sa kung paano sila nag-endure sa kabila ng kanilang katandaan. Hindi sila tumigil. Siguro yung iba sa atin, pagkatapos ng 3 pagsimba at walang nangyari sa kanyang dasal, sasabi, ay naku, titigil na ako. Wala naman palang nangyari eh. Nagdasal ako ng dasal. Practice ako ng practice. Natalo din ako sa basketball. Parang ganun, ay titigil na lang ako. So wala yung endurance na sinasabi natin. Wala yung pampatagalan. Ika nga, we are inspired today. Kasi nga, ang mga Pilipino, sabi nga, resilient. Anong resilient? Umulan, kaya niyang mag-adjust. No? Rain or shine, kaya niyang mag-adjust. Malamig man, tag-init, tag-ulan, tag-lamig, kaya mag-adjust. Di may giyera, manonood pa rin ng TV. Kahit na nagputukan na doon sa labas, kaya pa rin niya manood ng TV, kaya pa rin niya mag-sing-along sa kabila ng kanyang naramdaman. Diba? Nandoon yung damdamin, dinadaan na lang sa kanta, dinadaan sa tagoy. Diba? Naantay natin yung ganoon sapagkat nagkakaroon tayo ng yan biyaya sa atin ng mga Kristiyano na nag-adjust tayo sa conforme kung ano yung sitwasyon. Doon tayo. Sa kung ano ang meron, ang available, hindi ka naghahanap ng kung higit pa dyan, kundi kung ano yung kaya na i-adjust natin, kayang ipagkaloob ng Panginoon. Patience, sabi nga, is a virtue. Kapag wala ka nitong pasensya na ito, doon tayo kuminsan nagre-resort sa mga under the table. Kasi wala kang pasensya, pipila ka, ayaw mong pumila, kita ko pipila kung may pera ako, magbabayad ka doon sa pila para hindi ka makapagpila. But there are those people who are really resilient na kahit may pera sila, gusto nilang maramdaman kung ano yung nararamdaman ng iba na nasa pila. Hirap. Kaya na rin sila doon, nakikisiksik na rin sila doon. Dito ang nakita ko how disciplined the Filipinos are here. Talagang nakikipila doon sa bus. Hindi ka pwedeng sumingit-singit at minsan kasi nakikita natin na tawag dito, bakit may nagtitinda ng balot dito? Sabi sa Qatar, nung makita nila ang pangalan ng airport, Qatar Mansamar. Qatar Mansamar. Sa Qatar Mansamar. Sa laki ng iyak, umuwi ng madaling araw nang hindi makita na makakapit bahay.
And yet these people are graduates. Matalino. Pero sabi nga, dahil hindi makapag-antay, hindi man na mag-usisa sa kung ano ito, legit ba ito? Legal ba ito? Kasi kung minsan nahihiya tayong magtanong, patay na si Susan Roses. Nahihiya ka magtanong, anong gamot yun? Right med. Diba? Para magtanong lang, nag-uutos ka pa na ito. Pakitanong naman doon sa ano kasi nahihiya tayo para matutunaw tayo sa iya. And yet, the gospel, the liturgy is teaching us the virtue of patience and humility. So, mahiya ka na ng minsanan. Kaysa nang sa ganun kasi kapag ka pinagana mo from time to time yung hiya mo, hindi ka matututo. Hanggang sa yung mga tao na yung inuutusan mo, sila yung natututo. At gumagastos ka para sila matuto. Samantala ikaw, hindi ka natututo. Or talagang sadya na gusto natin na sitting pretty lang tayo at wala tayong responsibilidad sa mga ganyan. Kaya hindi mawala-wala yung mga red tape, yung mga under the table, yung mga suhulan na ganyan. Sapagkat nandoon, nagpapatronize naman tayo eh. What the old people are teaching us is the value of patience. Na magkaroon sana tayo, habaan natin yung busy natin sa pagpasensya, especially sa panahon ng traffic, sa panahon ng mga pilahan. Kasi doon na susubok kung hanggang saan ang pasensya mo. Namumuro na. Diba? Isa na lang. Sabi natin, hiwalay kung hiwalay. Ang kulong sa puti. Patay. Talagang gusto natin isugal yung mga relasyon. Kasi ayaw natin ng patagalin pa natin ito, masasaktan na niya yung bawat isa sa atin. Habang maaga, tapusin na natin ito. Hugot yan sa isang pelikula. Punchline. Hindi ko maalala kung anong pangalan doon. Nakatulog ako. But these are the things that we need to develop. Kailangan nating patuloy na pandayin yung sarili natin sapagkat dito tayo kulang. Madalas kasi resistant tayo. Hindi natin kayang tanggapin. Patay na si Every Boy. Tanggapin na natin. Na kung minsan ang nangyayari sa ating mga bagay-bagay sapagkat wala tayong control. We only have control for ourselves. Pero sa mga nagaganap sa paligid natin, hindi natin kontrolado ito. Gusto natin na madalian kaagad yung pagpapalakad. Kaya nag-resort tayo, ay ayaw ko nang pumunta doon sa konsulado kasi ang tagal, ang haba ng para yung mga kapatid natin ng Chinese, na nagpapautang doon. Kahit yung mga kapatid natin na mga Indian nagpapautang, 5-6 doon. Pilipino, sila mabuti. Sila utang, bayad din. Tagal! Masyado. Utang saya-saya. Saya-saya na pag inutang, pero pagkasali-sigil, tumatakas. Pero, believe sila sa tinatawag pasensya ng mga Pilipino. Dapat bumili din tayo sa pasensya nila. Nagpapautang sila. Walang kung araw-araw, babalikan ka, nagbabalikan. Babalikan ka, hindi talaga yung mga titigil, dadalan ka pa ng payo. Rain or shine, pagbayad ka. Parang extension dito. Ang haba ng tiyaga nila na ng paniningil. Yung mga arawan, lingguhan, buwanan, at kuminsan, never mind, never seen. Hindi na makikita yung mga sinisingil nila. And yet, grabe yung pasensya nila. Yun ang hinihingi sa atin na sana magkaroon ng puwang yung patience sa puso natin. Sapagkat kapag wala, hahantong ka sa tinatawag nating anger management. Galit ka parati.
Kapag hindi umayos yung anak mo, nagagalit ka, papaluin mo siya, or i-deprive mo siya, walang padala. Or kapag hindi umayos yung kapatid mo, talagang magbabayad ka, halos masulog yung cellphone, saka magagalit mo doon sa kanya because we lost our patience. And that is the virtue that is coming from the old folks, Zacarias and Elizabeth, na ibinahagi nila sa atin, na parang sinasabi na, sana magkaroon kayo. Kasi kung minsan, nandoon ka na 8 araw ka na naghihintay, and then, hindi isang araw na lang, sumuko ka na. Para kayong sa Olympics, sumali daw yung Pilipino. Lumangoy, napagod, 3 dipa na lang, makakarating na siya doon sa finish line, bumalik. Ang sabi, hindi ko kinaya. Nagka8 araw ka, ngayon sasabihin mo, ay hindi ko kaya, babalik ulit ko sa ulo. Yun ang sinasabing, hinahamon na yung pasensya natin kung saan. Diba? Kaya nyo. Kaya. Kaya. Hanggang bukas ako dito. Tapos tayo ng alas 6 ng umaga. Walang tulugan. Suga mata. Okay lang.